Pakinggan po muna natin itong team ni Pastor Apollo Sikibuloy na umarangkada po ngayong araw dyan sa PDP. Ang ganda ho ng talumpati ni Atty. Torion para kay Pastor Kibuloy. Patoplok guys, narito ho. Mga Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maayong buntag kanatong tanan. Ako si Attorney Israelito Torion. I'm here to speak for my principal, Pastor Apollo Sikibuloy. He sent me here to extend his heartfelt regards and hi to you all. Nandun po siya ngayon sa ospital kasi medyo may sakit siya dahil po dito sa political harassment na sinasuffer niya ngayon. But he is okay, tatag lang, lumalaban po siya para sa ating bayan. My first message this morning for him is a message of thanks and gratitude. I would like to express, in behalf of Pastor Apollo Sikibuloy, his heartfelt thanks to the Executive Committee of the PDP Laban. Thank you very much for formally adopting our principal, Pastor Apollo Sikibuloy. His members, loyal members, 7 million, all of them, are very thankful to all of you for now formally adopting him as his principal, as an official candidate of PDP Laban. Si Pastor Apollo Sikibuloy po ay hindi lamang kaibigan, para na pong kapatid ng ating kagalang-galang na presidente, pinakamamahal, si Presidente Rodrigo Duterte. Dahil siguro sa kanyang relationship ng ating Pangulo, kaya siya po ang nakita ng administrasyon na ito na gawain po sigurong example para ipakita sa atin kung gaano sila kalakas. Kaya nakita po ninyo ang aming nadaranasan, nakita ninyo kung ano ang na-experience namin kung wala pala tayo sa kapangyarihan. Dito natin nakikita as to how government power is abused and how police power is likewise implemented to the extreme, how a mere warrant of arrest founded not on a probable cause but by political cause is used as an instrument of harassment against the number one supporter of our beloved former President, Rodrigo Duterte. Pastor Apollo Sikibuloy did not have a plan to run for the Senate, and that is a fact. But because of what happened to him recently, he found it in himself to become the voice of protest, to become a reminder to each one of us that democracy is a force to reckon with if we are willing to fight for it. And that is why I urge you, ladies and gentlemen, your fellow members now of PDP Laban, please convince not only your family members, but likewise your friends, your neighbors, your faith brothers to vote for my client, my principal, Pastor Apollo Sikibuloy. Why? Sa akin pong mababang pagtingin, siya po ang kandidato na hindi na po kailangan natin ng Exhibit A. Tingnan po natin kung anong nagawa niya sa kanyang grupo, sa kanyang organisasyon. Ako po ay isang balik Islam. Hindi po ako miyembro ni Pastor Apollo Sikibuloy. But I could sense and I could see within my two eyes and in my heart how devoted his members to him. And look at his achievements as a private person. As a private person, he founded KOJC, he founded SMNI, he founded the once humble JMC and still humble now, but by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, he has taken this organization to greater heights. Without any buds of corruption, without any hint of any irregularities whatsoever. So if you bring this man to the Senate with his intelligence and his love for the country, I do believe that this country will move forward, not only because of himself, but because of his advocacies and because of his love for our country. So sa akin pong palagay, kung ilagay natin si Pastor Apollo Sikibuloy sa Senado, siya po ay maraming magagawa
dahil hindi na po sa tingin ko kailangan niya ang pera. Siya lang po ang kliyente ko na napakarami pong propriedad, pero maski isang propriedad, wala po sa kanyang pangalan. When I had a case in Hawaii, I think you know that, he sent me there to Hawaii because allegedly he was arrested on a trumped-up charge. I went there, prayed to Allah subhanahu wa ta'ala, drafted a letter to the FBI as well as Department of Homeland Security, and by the grace of Allah, the airplane was surrendered to me. And he was so happy. Oh, binigay sa akin kaagad. Akala nung lawyer namin sa Amerika, makapag-acceptance fee na naman siya. Acceptance fee po doon, makipag-usap ka lang ng abogado. Naku, ang $2,000 per hour po. No? So, ang mahal. But by the grace of Allah, naku, pina-release sa akin, ang saya-saya niya. Pinapunta niya ako sa mga properties niya, akala ko kanya, sa bawat estado po. To my shock and amazement, not one of these properties is in his name. Ganyan po si Pastor Apollo Sikibuloy. Tingnan nyo yung JMC, that's a 15-hectare facility beside airport, hindi po sa kanyang pangalan yan. Tingnan nyo yung sa Tamayong, Glory Mountain, doon sa Prayer Mountain, hindi po sa kanyang pangalan niya. Tingnan nyo ang SM Inay, Suarasug, wala po sa kanyang pangalan. Ganito po ang tao si Pastor Apollo Sikibuloy. At saka kung kaibigan mo siya, pikit mata, maski anong sabihin niya sa kanyang kaibigan, he will stand for his friend, just as what he is doing now for the former president. So akin po kayong nire-request po from the bottom of my heart, as a Filipino and as a friend of Pastor Apollo Sikibuloy, please place him in the Senate because he will be your main warrior against corruption in our country today. So marami pong salamat sa inyo. Huwag po nating kalimutan, Pastor Apollo Sikibuloy. Maraming salamat po. Grabe, ang galing na Atty. Torion. Grabe, nakakahanga yung mga pananalita ni Atty. Torion. Grabe, Atty. Torion. Sa 2028, pag nanalo si Pastor, takbo ka rin senador. Ang galing. Bigatin yung spokesperson ni Pastor Kibuloy. Si Pastor Kibuloy ang magiging warrior ng mga Pilipino sa Senado laban sa korupsyon. Grabe yung talumpati ni Atty. Torion, nakakapanindig balahibo, yung baon na baon talaga. Ganyan ho sana. Pag talumpati, ibaon mo talaga, oh. Ay, grabe. Oh, ito, pakinggan po natin kaibigan nating Muslim. Una-una, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Magandang hapon. Napakahalaga po ang pagtitipon na ito para makapagbigayan tayo ng mga ideas kung paano natin maipanalo yung mga kandidato ng ating presidente, na kung saan po ay alam natin, ating presidenteng Duterte, na kung saan po ay alam natin na siya magpapabuti sa Pilipinas. At saka nagkakakilanlan yung mga tao na magkakaroon ng mga kani-kanyang ideas para masabi natin kung anong dapat gusto nating mangyari, lalo na tayong taga Mindanao. Sir, kung okay lang po, si Pastor Kibuloy po, di ba, i-endorse po ng PDP Laban. Ano po nararamdaman niyo, sir, na sa PDP Laban, despite the differences natin, di ba, sa pagkakaiba, religion, culture, pero hindi po yung alintana kasi lahat tayo nagkakaisa dito, kayo po, si Pastor po, inadapt. Ano po masasabi niyo dito, sir? Yes, speaking of Pastor Kibuloy, kaibigan ko yun. In fact, yung mga anak ko, iskalar niya sa Tamayong kasi yung na nandoon yung mga pamilya ko. Sa amin naman, dito sa Davao, hindi na natin hindrances kung anong sikta ka. Pinag-isa tayo ng ating dating mayor at dating former president, na pinag-isa tayo na walang anuhan sa religion. Walang discrimination, pari-pariho tayong mga Pilipino, kung ano ang isusulong ng bawat religion ay lahat naman yung para sa kapayapaan. So, alam
masasabi niyo, sir, na si Pastor po kasama na natin? Yes, napakagandang pagkakataon kasi si Pastor sinusulong din namin ng mga Muslim dahil po sa ang kanyang advokasya ay kapareho ng advokasya ni President Duterte na siyang minahal ng mga Muslim. Ganun din ang mga lumats. Suportado po natin. Yes, full support inshallah yung lahat na Muslim, full support kay Pastor. Kasi alam naman namin na pag yung mga ganyan na tao, mga pastor is kasama na din yan sa mga kuwan ng Islam na sila ang ating ibubuto dahil sila ay nasa tuwid na landas. Amen! Alam niyo po kasi, sa totoo lang, kung ikaw ay naniniwala kay Tatay Digong, kay former President Duterte, at itinuturing mo siyang kaibigan at kakampi laban sa mga kurakot at para sa bayan, huwag ka nang magdadalawang isip pa na sumali sa PDP kung ikaw ay politician. Yan lang ang maipapayo ko. Kasi mas maganda sumali para mas maging buo at solid yung suporta ng mga supporters ni Tatay Digong sa inyo. Tandaan niyo po yan, 32 million po tayong mga Duterte diehard supporters. Kahit kalahati lang ho yung makuha ninyo dyan, sure win po kayo. Kaya naniniwala ako sa sinasabi ni Tatay Digong, maraming mananalo ho sa atin basta magiging patas lang si NGWM. Basta magiging patas lang si NGWM, maraming mananalo. Sabi ko nga sa inyo, majority po ng mananalo ho sa Senado, basta patas lang, ay from PDP laban. Wala pa si Inday Sara yan, ha?